Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Habang si Lyfan ay nagsisilbi sa kanyang pansamantalang tungkulin bilang Taiyan Island Master, bumalik siya sa Taiyan Island na may bahagyang kawalang ganang damdamin. Habang binubusisi niya ang mga tala ng Cultivation Miscellaneous Records, unti-unting sumilip sa kanyang isipan ang isang pagdududa, isang palaisipan tungkol sa tinaguriang bottleneck na kilala bilang Heaven's Bane. So, isang hakbang na lang pala ako mula sa late stage ng Chi condensation, naisip niya. Ayon sa mga tala, ang bottleneck na ito ay hindi mapagtatagumpayan sa pamamagitan lamang ng labis na pagsisikap, walang silbi ang matinding pagkukultiba. Sa halip, kinakailangan ng isang sandali ng personal na pagkaunawa, isang pagkakataong nagmumula sa intuisyon, upang mapalago ang breakthrough at malampasan ito. Dahil ang hadlang na ito ay parang sadyang inilagay sa daan ng cultivator, marami ang naniwala na ito'y isang kalamidad na ipinadala mismo ng langit, kaya't nakilala ito bilang Heaven's Bane. Nauunawaan ni Lyfan na walang saysay ang pilit na paglusot, pansamantalang inihinto niya ang pagsasanay sa Lesser Amplification Water Art at inilipat ang kanyang focus sa Thousand Mysteries Jade Cosmos Golden Chapter. Pagpasok niya sa gateway ng technique, sinimulan niya ang pagsasanay sa ikalawang layer nito. Ayon sa description, sa sandaling ma-master ang layer na ito, magkakaroon ka ng access sa isang divine ability na tinatawag na Discern Mechanism. Ibinuhos ni Lyfan ang buong sarili sa gawain. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, lumipas ang isa pang buong taon ng halos walang nakikitang progreso. Ang Thousand Mysteries Jade Cosmos Golden Chapter ay naiiba sa anumang teknik na kanyang pinag-aralan dati. Ito ay malalim na nakatali sa mga pira-pirasong pagkaunawa sa Heavenly Tao, mga ilusyon ng sanhi at epekto, at mga mailap na kwentong mula sa sinaunang mundo ng cultivation, na labis na nagpapahirap sa totoong pagkaunawa nito. Upang maghanap ng kaliwanagan, nagtungo si Lyfan sa Wanshan Island at ipinagpalit ang kanyang proxy remuneration para sa mga bihirang kaalaman sa cultivation na may kaugnayan sa mga sinaunang teknik, gamit ang mga material na ito upang dagdagan ang kanyang pangunawa. Muli niyang inaktibo ang Taiyang Zuan Mirrors Assisted Cultivation Mode. Habang pinag-aaralan niya ang bagong kaalaman, at ikinumpara ito sa mga karanasang kanyang naipon sa nakalipas na ilang taon, bigla siyang naabot ng isang malinaw na pagkaunawa, para bang naalis ang belo sa kanyang paningin, isa-isang naibukod ang mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya, at ang mga hadlang na dati hindi niya malampasan ay sa wakas ay nagpakita ng kanilang mga sagot. Agad na bumalik si Lyfan sa Taiyan Island at agad pumasok sa closed-door cultivation. Sa pagkakataong ito, ganap na naiiba ang kanyang karanasan kumpara sa dati, bawat malabo at mahirap na bahagi ng teknik ay tuluyang naunawaan, kaya't ang kanyang cultivation ay umusad ng walang sagabal. Tuluyan siyang lumubog sa kanyang pagsasanay, at ang oras ay tila nawalan ng kahulugan. Sa araw na yon, isang banayad na gintong mist na kahawig ng spiritual energy ngunit mas malalim pa, ang biglang sumibol sa loob ng kanyang dungeon. Sa wakas, natapos na ang ikalawang layer ng Thousand Mysteries Jade Cosmos Golden Chapter, bumukas ang mga mata ni Lyfan at ngumiti ng malapad, na puno ng kagalakan ang kanyang mukha, habang banayad na gintong liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang foundational divine ability ng technique, ang Discern Mechanism, ay ganap ng na-master. Tingnan natin kung ano nga ba ang itsura ng tinatawag nilang Chi Mechanisms ng Heaven at Earth, bulong niya sa sarili. Sa sumunod na sandali, lumutang siya sa itaas ng lungsod, nakasuspend ng kalmado sa hangin, habang itinataas ang tingin sa langit, halos kaagad, may kakaibang pakiramdam na pumilibot sa kanya. Ang mga ulap sa itaas ay tila yumuyuko papasok, nagbabaluktot na parang magkakapatong na belo. Sa unang sulyap, mukhang madilim ito, ngunit sa ilalim ng mga ulap, may banayad na gintong kinang na kumikislap. Tumakbo ang takot sa kanyang katawan, damaloy ang malamig na pawis sa kanyang likod. Malinaw na araw pa, ngunit ang mundo sa ibaba ay natabunan ng itim na ki, na parabang ang lupa mismo ay lumubog sa ilalim ng mundo. Pinipigil ang kaba, muling inaktibo ni Lyfan ang Discern Mechanism, kumislap ang gintong liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit nanatiling pareho ang tanawin, ang mga ulap ay nanatiling madilim, at ang gintong kislap ay naroon pa rin sa ilalim ng kanilang ibabaw. Paano ito posible? Bulong niya sa sarili. Upang kumpirmahin ang kanyang nakikita, itinaas niya ang kamay at inihagis ang water mirror technique. Nagsama-sama ang mga agos ng tubig, bumuo ng makinis na ibabaw na parang salamin. Sa sandaling lumitaw ang kanyang refleksyon,
nang inag ang kanyang puso, ang madilim na mist ay umiikot sa larawan niya sa salamin, siksik at nakakapanghina. Pumasok siya sa malalim na katahimikan, maaaring may problema sa Thousand Mysteries Jade Cosmos Golden Chapter, hindi, ito'y Tayon Island, teritoryo na mahigpit na kontrolado ng makapangyarihang Inman's Alliance, kung gayon, sino ang makagagawa ng napakatakot na Death Key dito? Agad bumaba si Lyphon sa lupa ng isla at inaktibo ang teleportation array. Layuning umalis agad, hindi na mahalaga kung tama o mali ang kanyang hinala, ang pangunahing prioridad ay ang kaligtasan, ang pagpunta sa Wanshan Island ang pinakaligtas na opsyon. Subalit sa sandaling tumapak siya sa teleportation formation, lumubog ang kanyang puso, walang nangyari, tahimik ang paglipas ng oras, hindi nag-activate ang array, kahit ang pinakaga na pag-alo ng spatial fluctuation ay hindi lumitaw, humigpit ang takot at pangamba sa puso ni Lyphon. Bakit walang tugon? Mabilis niyang inalis ang alinlangan, at kinuha ang Terrorsman, ang communication talisman na ibinigay sa kanya ng External Master. Senior, naririnig mo ba ko? Tawag ni Lyphon nang may pagmamadali. Katahimikan, naghintay siya, humihigpit ang pagkakahawak, ngunit walang sagot. Sa sandaling yun, nawala ang lahat ng pagdududa, mayroong tunay na abnormalidad na naganap, kung magpapatuloy siyang manatili sa Chan Island, wala na siyang matitira kundi kamatayan. Nang walang patumpik-tumpik pang segundo, agad na sumugod si Lyphon sa kanyang flying arc. Sa kasalukuyan, ang tanging lugar na pinagkakatiwalaan ni Lyphon ay ang Wanshan Island. Sa normal na kalagayan, aabuti ng 2 hanggang 3 buwan ang biyahe sa pamamagitan ng flying arc. Sa kabutihang palad, sa panahon ng kanyang naunang trading spree, nakapag-ipon siya ng napakaraming spirit stones at mga supply. Subalit, sa sandaling tumaas ang arc sa himpapawid, napansin ni Lyphon ang isang bagay na nagpang-inig sa kanyang buong katawan. Ang dagat sa paligid ay tila payapa at ordinaryo, ngunit sa kabila ng Island Protection Grand Formation, ang buong mundo ay puspos ng siksik at nakaka-oppress na killing intent, ang hangin mismo ay tila nakamamatay, pamilat ang kanyang mga mata, kung lalabas siya sa proteksyon ng Tayon Island Formation, mamamatay siya agad, wala nang pagtakas. Bamigat ang kanyang puso habang naaalala ang flying arc na bumabalik sa loob ng formation, wala nang pupuntahan, wala nang matatakbuhan. Matapos ang mahabang katahimikan, dahan-dahan siyang huminga, matagal na siyang nasa closed-door cultivation, at kumpara sa takot na pumapalibot sa kanya ngayon, tila walang kahulugan ang lahat ng iba pa. Kung hindi siya makakatakas, babangon man lang siya at tuklasin ang katotohanan, kung di may iwasang kalamidad ang darating, haharapin niya ito ng malinaw ang mga mata. Sa sumunod na sandali, lumitaw siya sa Tayon Island Lord's Manor, nang makita siya, ang Lord ng isla, Mapatla at nanginginig, agad ay kumaluhod. Ang copying ito ay nakikiusap sa Internal Master, ipakita ninyong awa, pakisave po ang Tayon Island, iyak niya, paulit-ulit na lumuluhod. Tumigas ang mukha ni Lyphon, ang aura niya ay naging malamig at puno ng autoridad, nakatingin sa baba, siya'y nagsalita ng kalmado ngunit may di matawarang presensya. Sapat na, isalaysay mo ang lahat ng nangyari, magsalita, agad. Agad na bumagsak ang Isla Lord sa luha, nanginginig ang tinig habang sinisimulan ang kanyang paliwanag. Reporting sa Immortal Master, hindi na namin kaya, 6 na buwan nang hindi umulan, halos maubos na ang sariwang tubig sa isla at ang aming pagkain ay ubos na, kung magpapatuloy ito, mamamatay ang lahat sa gutom. Marahang inuulit ni Lyphon ang mga salita, tila pinapasan ang bigat ng bawat isa, at inalala ang sinabi ng pirate captain dati, madilim ang kanyang tingin, tila may tunay na malaki at seryosong pangyayari. Patuloy ang pag-iyak ng Isla Lord, na wala na ang mga isda sa baybayin, ipinadala namin ang mga fleet sa malalim na dagat, ngunit wala ni isa ang nakabalik, Internal Master, lahat kami ay nasa bingit ng gutom. Tahimik na pinagmasdan ni Lyphon bago siya nagsalita, malamig at walang emosyon. Lahat kayo ay nagugutom, ngunit hindi ka man lang pamayat, ipaliwanag mo yon. Nataranta ang Lord ng isla, damaloy ang malamig na pawis sa kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga labi. Internal Master, pakiusap, bago niya natapos, basta na lang na walang galaw ni Lyphon ang kanyang kamay, isang kisap ng liwanag, at ang ulo ng matabang lalaki ay hinati sa dalawa. Ang katawan niya ay bumagsak ng walang buhay sa lupa, hindi na pinansin ni Lyphon ang bangkay, sa halip,
Pinalawak niya ang kanyang divine sense at naglabas ng telepathic command na umalingaw-ngaw sa buong isla. Lahat ng may hawak ng responsibilidad sa Tayan Island, makinig, ang Lord ng isla ay pinatay, pumunta sa manor ng isla Lord agad. Di nagtagal, dumating ang ilang steward sa manor ng gobernador, mapatla at nanginginig. Agad silang kumaluhod kay Lyphon, umiiyak at nagmamadaling ipaliwanag lahat ng nangyari sa loob ng 1 taon ng kanyang closed-door cultivation. Nagsimula ang tagtuyot, 6 na buwan na ang nakararaan. Araw-araw, walang ulan, naglaho ang mga pinagkukunan ng sariwang tubig isa-isa. Sa una, nakaligtas ang mga taga-isla sa pamamagitan ng pangisda sa baybayin, ngunit habang tumindi ang init, nawala rin ang mga isda, yaong mga sumubok magliyag sa malalim na dagat, hindi na bumalik, agad na sumunod ang gutom, sa loob ng 1 buwan, 1/3 ng populasyon ng isla ang namatay. Wala nang makabilang sa dami ng trahedya, mga pamilyang naghiwalay, mga bangkay na inabandona, at buhay na nabawasan sa desperadong pakikibaka. Hawak ang Immortal Ark, tahimik na pinagmamasdan ni Lyphon, iniisip na kung mas huli pa siya lumabas sa pagkubli, baka wala na siyang makikitang buhay na tao, umabot na sa ganitong punto ang sitwasyon, hindi na siya pwedeng manahimik. Sa kasamaang palad, noong buhay pa si Great Zuan, puno ng butil ang Tayan Ark. Sa loob ng ark ay may dust cleansing formation, kaya't hindi nabubulok ang nakaimbak na pagkain. Pagkatapos marinig ang lahat, walang sinabi si Lyphon, basta binuksan niya ang kanyang flying ark, inilabas ang nakaimbak na butil, at ipinamigay sa mga nakaligtas na mortal. Nang makita ng mga mortal na naglabas ng buhay na pagkain ang Immortal Master na si Lyphon, sabay-sabay silang kumaluhod, pinuno ng pasasalamat at ginhawa ang kanilang mga mukha. Kaunti na lamang ang mga mortal sa disyertong isla, kahit nakasama ang mga nagtatago sa loob ng ark, limitado ang bilang, kung maingat na maipamahagi ang pagkain, sapat ito upang mapanatili sila ng ilang buwan pa. Makalipas ang kalahating buwan, gamit ang kanyang pangunahing kaalaman sa formations, nagtayo si Lyphon ng isang payak na seawater distillation formation, sa sandaling naibalik ang tubig at pagkain, unti-unting nakabawi ang mga mortal sa Tayan Island, at sa wakas ay naging matatag ang kanilang buhay. Matapos personal na itayo ang formation, lalo niyang naunawaan kung gaano kakaraniwang ang kanyang kaalaman sa formations, isang unang hakbang pa lamang sa Dao formations. Ngunit sa sandaling yun, natuklasan niya ang nakakabagabag na katotohanan, ang Tayan Island Protection Grand Formation ay nasisire sa kahindik-hindik na bilis. Hindi alam ni Lyphon kung anong uri ng sakuna ang naganap sa labas ng isla. Sa labas, dumadayo ang malupit na spiritual energy. Lumabas sa proteksyon ng isla ay pantay na kamatayan, ngunit manatili ay hindi rin ligtas. Kapag bumagsak ang Grand Formation, mamamatay ang lahat sa isla, mga cultivator at mortal alike. Inaktibo ang kanyang golden eye, at sa wakas nakita ni Lyphon ang katotohanan, ang heavens mismo ang naglunsad ng pag-atake, hindi maiiwasan ang pagkasira ng Grand Formation, at ang Tayan Island ay wala ng lugar na matatakbuhan. Sa puntong ito, muling nakabawi ang mga mortal at naging matatag, bilang pansamantalang guardian, masasabi ni Lyphon na natupad niya ang kanyang tungkulin, bagamat hindi niya nais, kinailangan niyang tanggapin ang malupit na realidad. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isip, agad nagbago ang ekspresyon niya, malamig na pawis ang damaloy sa kanyang mukha, ang malupit na spiritual energy sa labas ay tila hindi na nakatuon sa mga mortal, pabilis ang takbo ng kanyang isip. Hindi namatay ang mga mangingisda ng Tayan Island dahil sa spiritual calamities, namatay sila dahil sa tagtuyot, gutom, at matinding init. Kung gayon, ano kaya kung gagamitin niya ang Supreme Primordial True Scripture upang ganap na tunawin ang kanyang cultivation base, pansamantalang bumalik sa estado ng immortal, dahan-daang ibinaba ni Lyphon ang tingin sa sinaunang scripture sa kanyang kamay, isang banayad ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Walang pag-aalinlangan, sumakay siya sa Tayan Ark at itinakda ang kurso patungo sa Wankian Island, kahit na nakaharap sa tiyak na kamatayan, kaya pa rin niyang lumikha ng daan para sa sariling kaligtasan.